Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, dinala si Jesus ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon. Nang maisagawa na nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazaret, Galilea. Ang batay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Pasintabi sa mga nagmumotor. Nagmumotor din po ako. Pero personally, nalulungkot ako kapag may nakikita akong nag-aakay ng kanyang motor papunta ng gasolinahan. Hindi ko naman po nilalahat and we are giving the benefit of the doubt. Baka hindi lamang siya ang gumagamit ng motor, kaya yung gas ay hindi niya namomonitor. Pero kung nag-iisa lang yung gumagamit niyan, ay mayroon tayong malaking problema dyan. Kasi dapat alam mo, madalas mong ginagamit, dapat marami lagi ang gas nito. Hindi yung kung kailan mo lang maisipan at yung patingi-tingi lang, 20-20 lang. Nako mawiwindang ka kapag sa oras ng pangangailangan. Yes, sabihin natin, Father, baka ang pera kulang, mahirap lang. Okay, pero ang punto, kung mas makatutulong sa iyo ang pagmumotor, mas makapagtitipid ka kaysa mag-commute ka, dapat naglalaan ka talaga ng gasolina para may maaasahan ka sa oras na talagang mangailangan ka. Again, don't get me wrong. Nangyayari din sa akin ito. Nakakatamaran ko rin ang magpagas, lalong-lalo na kapag nakita ko sa gas station, mahaba ang pila. Hindi ko pa naman nararanasan yung mag-akay ng sasakyan papunta ng gasolinahan. Pero naranasan ko na nang nasa gitna ka ng traffic jam. Nagbiblink yung gas sign. Nako! Ang kaba ko. Eh sabi ko, hindi na mauulit ito. From then on, ang tangke ng gasolina ng sasakyan ko, lagi ng kargado. I see to it that way para may maasahan ka sa oras na mangailangan ka. Sinabi ko po ito as by way of intro kasi sa palagay ko, ganito rin dapat ang maging sistema sa ating pamilya. Mag-ipon din tayo ng, hindi ng gasolina, kundi ng pagmamahal sa pamilya. I guess, pwede natin sabihin na bawat isa sa atin ay mayroong kanya-kanyang tangke na dapat ay punuin ng pagmamahal. Sabihin natin, love tank ang tawag dyan. Dapat pinupuno yan kasi darating ang pagkakataon na kakailanganin mo yan. Lalo pat kapag mayroon ng mga problema sa pamilya, ang mapagdadaanan. Ngayon po ay sineselebrate natin ang kapistahan ng banal na pamilya. Wala tayong detalyadong account sa Biblia kung anong klaseng pamilya ito. Alam nating banal. I mean, kung papaano sila nagsamang talaga. Pero, sa tindi ng mga pinagdaanan nilang problema na lalampasan nila ng magkakasama, I'm sure, punong-puno at nag-uumapaw pa ang tangke ng pagmamahal ng banal na pamilya. Tangke ng pagmamahal na pinuno ng pagmamahal ng Diyos at ng pagmamahala nila sa isa't isa. Narinig po natin ang short form ng aking binasang ebanghelyo. Kung babasahin ko po yung long form, baka po mainip kayo. Pero ang punto ko, kahit sa short form na ito, 2 beses nabanggit ayon sa hinihingi ng kautusan. Ayon sa kautusan. Kapag binasa natin yung long form, magsasawa kayo, paulit-ulit, ayon sa kautusan, ayon sa kautusan. Laging babanggitin. So, ibig sabihin, ang banal na pamilya ay laging sumusunod sa utos ng Diyos. Na kung tutusin, ay pwedeng hindi na. Si Kristo nga ang Diyos. Bakit sila kinakailangan sumunod sa utos ng Diyos? Pero ganon
ang banal na pamilya. No wonder ang pagpapala ng Diyos ay talagang ramdam na ramdam nila sa kanilang pamilya. Ano ang sabi ng Panginoon sa John 14:23? Whoever loves me and obeys my word, my Father will come to him, will love him, and we will have our dwelling with him. Lahat naman ng pamilya dumadaan sa mga matitinding problema. But the way I see it, tulad ng banal na pamilya, ibang magdala ng problema ang pamilyang sumusunod at dumudulog sa Diyos ng magkakasama. Hindi nila ito dadalhin ng mag-isa. Alam nila, ramdam nila na ang Diyos ay kanilang kasama. Mayroon silang paghuhugutan ng inspirasyon. At yun ay ang pagmamahal ng Panginoon na sama-sama na nilang naranasan sa matagal na panahon. Ang sabi ni Mother Teresa, when you pray together as a family, then love automatically begins in your home. Consequently, hindi lamang enough na, siyempre, punuin natin ang ating love tank with God's love. Kailangan din ng suporta. We must also strive hard to fill up the love tanks of one another in the family. Kasi hindi naman po pwedeng dudulog at susunod tayo sa Diyos bilang isang pamilyang magkakasama, pero wala naman tayong pakialaman sa isa't isa. Tandaan natin, kung nasa saan ang pagmamahal, nandoon ang Diyos. So if we love one another in the family, then we will automatically experience God's love together in our family. Kaya, parents, simulan ninyo. Fill up the love tanks of your children. Fill it up. In what way? Basic. Affirmation. Kapag may magandang nagagawa, batiin ninyo. O kahit walang magandang nagagawa, birthday, magandang okasyon, batiin ninyo. Be proud of them. Hindi kasi po pwedeng entra ka sa buhay niya kung kailan mo lang itatama kasi may mali siya. Di ba merong mga magulang na ganon? Mas marami yung pagtatamang sinasabi. Ito mali mo eh. Mali ka dito, dapat ito gawin mo eh. Mas marami yung ganon kaysa sa, anak, maganda yung ginagawa mo. Anak, okay ka ba? Anak, kamusta? Kasi kapag lagi na mali yung nakikita mo sa kanya at enter ka lamang kapag may maling ginawa ang anak mo, ay hindi ka makapag-expect ng isang positive reaction kapag wala kang naipondo sa kanya na affirmation. Hindi mangyayari yun. Iisipin niya galit ka lang. Iisipin niya nakikialam ka lang. Iisipin niya hindi ka talaga concerned para sa kanyang kabutihan because for the longest time, hindi niya yun naramdaman. Hindi mo kasi pinaramdam. Buti nga po nung bata yung mga anak ninyo eh. O di ba't bagyang kibot, bagyang kembot? Affirm kayo ng affirm. Ay, ang ganda-ganda naman. Ang cute-cute naman. Ay, ano yung sinulat mo? Ano yung drawing mo? Ang ganda-ganda. Ang galing-galing naman. Sayo ka nga. Ay, galing-galing. Ay, di naman. Pero napakagalante nyo sa affirmation. Nung mga bata ito, ha? In fact, kahit may palpak na nagawa, nakabasag, nagkalat, galit ka na. Pipigilin mo pa. Lalong-lalo na kapag nakaamban lang umiyak yung bata. Di ba yung bata ganon? Kapag may palpak na nagawa, nakaambang iyak na, ah! Pero bago umiyak, ah! Sabihin ng bata, ikaw naman, galit ka na, para lang hindi umiyak. Okay lang. Yung bata, di ba? Bakit? Pag nagbibinata, nagdadalaga yung anak ninyo, hindi yung magawa na yan. Bakit? Konting gibot, konting pagkakamali, sigaw ka na agad. Ba't ganun? So you think, kapag tumatanda ang tao, nawawala o nababawasan na ang need for affirmation ito? No! Di ba kahit kayo, na mga may edad na ngayong Pasko, di mo lang ako naalala ng anak ko. Di mo lang ako nag-greet ng apo ko. O, di ba? At tanda mo na, gusto mo pa rin yan. Hindi nawawala yan. Hindi mawawala yan.
So lalong-lalo na, ganun din sa mga kabataan. Mas kailangan nila yan. Ibigay mo. Mga nanay, mga tatay, katawan lang ang nagbago. Katawan lang ang lumaki sa anak mo. Pero yung puso nito, ganun pa rin. Yun pa rin yung puso na kinakailangan ng pondo ng pagmamahal mula sa iyo. Tama, maaaring hindi mo siya nakikitang umiiyak. Hindi mo nakikitang umiiyak kahit galit-galit ka na. Kaya tuloy-tuloy ang iyong galit at pagdadadak. Pero hindi ibig sabihin, hindi mo siya nakikitang umiiyak, siya na ay matatag. At hindi na umiiyak talaga kapag hindi mo nakikita. Hindi mo lang nakikita. Pero ganun pa rin niya. Sila pa rin po yung baby ninyo dati na kinakailangan ng affirmation at pagpapakita ng pagmamahal daily, constantly. Ganun pa rin yun. Mga anak naman tulad ko, please, fill up the love tanks of your parents. Lalong-lalo na silang mga nagsasakripisyo. Sapagkat sa totoo lang, tayo ang pinakamakapagbibigay sa kanila ng lakas. Sapagkat tayo naman ang dahilan kung bakit kahit pagod na sila, ay kinakaya pa rin nila ang lahat. Sana, makes them feel you are proud of them. You are happy with what they're doing, the sacrifice they're making. Sana nitong Pasko, nabati mo man lang, nahagkan mo man lang, nahalikan mo man lang. Minsan lang. May okasyon naman. O sana kahit paano narigaluhan mo. Buti pa yung ibang tao, nalaman pa ng nanay mo, nalaman pa ng tatay mo. Nakikita, may regalo ka sa kwarto, ibibigay mo pala sa nililigawan mo. Biruin mo, nililigawan mo pa lang yun. Hindi mo pa girlfriend, niririgaluhan mo na. Nakalimutan mo yung magulang mo. Baka pag nag-asawa ka, mas makalimutan mo ang mga ito. Ako, nagregalo ako ng aginaldong pera sa nanay at tatay ko. Sigurado ko, hindi naman nila gagamitin yun pambili ng material na bagay para sa kanila. Hindi ko nakitang bumili yung nanay ko. Talaga, sa totoo lang. Saan mapupunta yung pera? Pambibili lang din ng mga gamit sa bahay. Pambibili lang din ng mga pagkain yun. Para sa amin din yun. Pero sinisigurado ko, nang ibigay ko sa kanyang pera, hindi niya naisip yun. Hindi niya naisip na para bang, sa inyo rin naman mapupunta ito? I'm sure ang naisip niya, naalala ko ng anak ko. At malaking bagay yun. Malaking bagay yun. Sa mga magulang, tandaan nyo, mga anak na tulad ko. Husbands, wives, fill up the love tank of your kabiyak. Kasi ito yung pangahawakan ninyo. Sakaling may pagdaanan kayong problema, lalong-lalo na kayong dalawa ang pagmamahalan ninyo. Kailangan may mahugot kayong pinagsamahan ninyo. Ma-share ko lang, merong mag-asawa na dumulog sa akin. Kinausap ko isa-isa. Malaki silang problema. Pero sa una pa lang, kahit malaki yung problema, sa una pa lang, positibo na ako na maayos nila. Bakit? Ito yung mga binitawang salita ng babae. Father, ang bait-bait ng mister ko. Wala akong masabi for 30 years. Wala. Kung bakit nangyari ito? Kita niyo yan? Sabi naman ng lalaki, nung kinausap ko, Father, mahal na mahal ko po yung asawa ko. Inaamin ko nagkamali ako. Tulungan niyo po akong maayos ito. Hindi ko kayang mawala ang asawa ko. Naganda, di ba? Nakita niyo. Parang ako lang ang nagandahan ah. Ang punto ko ganito. Alam kong maayos eh. Bakit? For 30 years or more than for 30 years. Kasi nagligawan pa yan. May pondo na ng pagmamahal eh. Kaya may paghuhugutan, may paghahawakan eh. May babalikan eh. May panghihinayangan. In fact, kahit gaano kalaki yung problema, maliit lang yon kumpara sa naipondo na nilang pagmamahal sa isa't isa. Kaya lang sila labis na nasaktan kasi hindi sila sanay ng ganon. Kaya nga, minsan lang nangyari yon. Pero kung madalas nangyayari yon, kung for 30 years or 50 years pa,
Walang pagmamahal kundi puro problema ang binibigay. Eh kahit konting problema yan, madaling maghihiwalay yan. At kahit magreklamo yung isa, 50 years na tayo, maghihiwalay pa tayo, sayang naman. Ang sasabihin ng isa, walang nasayang. Wala akong naramdamang pagmamahal. Hindi ba? Parang eksena sa pelikula. Pero pwedeng mangyari yun. Kaya sana, huwag tayong mapagod. Huwag mapagod. Mag-fill up ng love tanks natin sa pamilya. Nandyan lagi. Mag-fill up ng love tanks natin ng Diyos. Pero again, alam naman natin yun, bukod sa Diyos, ang lakas natin pamilya. Lakas natin pamilya. Ibang pamilya. So, huwag mong katamaran. Kahit ayaw mo, gawin mo. Fill up that love tank. At huwag kung kailan mo lang maisipan. At huwag patingi-tingi lang. Bakit? Pag ang problema ba dumating sa pamilya, kung kailan lang niya maisipan, ay, sabi nung cancer, trip ko, bigyan ng cancer ito, dadako ako. Hindi ganon. Walang pinipili yan. At ang problema, patingi-tingi lang ba? Buti sana. Eh, paano kung masidhi? Paano kung malaki? Paano kung bugso? Paano kung marami? Good luck! Kapag wala ka na ipondong pagmamahal sa pamilya. Kasi, mawiwindang ka. Wala kang paghuhugutan eh. Wala kang asahan. Buti pa nga ang pera eh. Pera? Pag wala kang pera, hindi magtrabaho ka. Dumiskarte ka. Mangutang ka, magkakapera ka. Di ba? Kaya nga sabi natin, pera lang yan. Huwag mong alalahanin yan. Kinikita yan. In other words, pera, madali lang. Money, paper only. Easy. Pero yung pagmamahal, pag kailangan mo na ang pagmamahal, abay, mahirap mag-produce yan. Kung hindi nakasanayan at kung hindi napapatunayan. Hindi mo po pwedeng sabihin sa isang tao, mahal kita eh, hindi ko lang na ipapakita. Ang pagmamahal, para maging makatotohanan, dapat napaparamdam at napapatunayan ng matagalan. Dapat may pondo yan. At buti sana kung pwede kang manghiram din ng pagmamahal. Na para bang, hindi ako mahal ng mga anak ko, buti pa ikaw, parang anak ko. Hindi ako mahal ng kapatid ko, buti pa ikaw, nakabarkada ko, kaibigan ko, parang kapatid ko, buti ka pa. Yes! Maganda yon. Love pa rin yon. Kesa wala. But my point is, iba yung pagmamahal na dapat ay nanggagaling sa dapat talaga nitong panggalingan. Iba pa rin ang pagmamahal ng asawa. Iba pa rin ang pagmamahal ng anak. Iba pa rin kapag ang pagmamahal ay nanggagaling talaga sa kapatid, hindi sa kaibigan lang. Eh sana, fill up those love tanks in the family. At wag maging dahilan yung, Father, maganda yung sinasabi mo, pero hindi ako ganyan eh. Ang Diyos ba? Tao talaga? Ang Diyos ba nasanay ng tao? Ang Diyos nga, nagkatawang tao, hindi lang para iligtas tayo, kundi para iparamdam ang pagmamahal sa ating mga tao. Diyos ka ba? Hindi mo po pwedeng mag-adjust ka, maging thoughtful ka, maging caring ka, maging expressive ka, kahit paminsan-minsan lang. Pero ang datingan yan, matindi sa kalooban ng iyong minamahal. Malaking bagay yan. Kakailanganin natin yan. Ito sana mga kapatid ang ating, bukod sa pera, iimpok. Upang pagdating ng panahon ng problema sa pamilya, meron tayong asahan na pagmamahal na mahuhugot. Amen.